Good day everyone, I'm Mamerto Lorenzo III Silaganas and I will discuss suspension system. Introduction. The suspension system is a vehicle system of springs, shock absorbers, and linkage that connects a vehicle to its wheels. Purpose. To ensure ride comfort, stability, and handling. Main function. Support the vehicle weights, absorb and dampen road shocks, maintain tire road contact, ensure vehicle stability during acceleration, braking, and turning. So, alam naman natin lahat naman ng vehicle is meron nito like kotse, trucks, motor, yung tawag doon, yung mga ginagamit sa construction sites. Bakit? Para hindi masyadong um, mapunta yung weight. Tulad dito, support the vehicle's weight. Hindi mapunta masyado yung weight ng vehicle sa gulong. And mas masupport niya palalo. And ang ginagawa rin ng shock and springs is na-absorb niya rin yung sa mga daan like lubak, mga malalalim na butas sa daan, bato, and maintain din yung yung pagiging smooth sa sa kalsada. And makasigurado tayo na stable yung ating pagdadrive, pagbe-brake, and pagliko. Main components: springs, coil leaf torsion bar air, shock absorbers, dampers, linkage, control arms, ball joints, anti-roll, sway bars. So, makita po natin dito sa picture, dito po sa left top side is ito po yung springs. Ang springs po, ito po yung nag-absorb nung kumbaga yung bounciness. Like malubak, siya yung mag-absorb nun, yung para kahit malubak, may comfort pa rin, di ba? Yung shock absorbers and dampers. Ito naman po yung nag umaalalay sa springs natin. Like, kumbaga, siya po yung nagpo-function para magkaroon ng alalay yung springs natin. Linkage, control arms and ball joints. Ito naman po yung nakakonekta dun sa may pinakagulong. Kumbaga, ito po yung niya, yung kamay, yung braso. Anti-roll bars. Ito naman po yung yung malapit po sa may linkage. Ito po yung pinaka nagko-connecta do sa may dalawang dulo ng gulong, and dun po nakalagay yung springs natin and shock absorbers. Kumbaga dun po nakasabit. Types of suspensions: dependent suspension, both wheels on the same axle connected. Independent suspension, each wheel moves independently. Semi-independent suspension combines natures of both. So, ang dependent suspension naman po is parang siya, may pag SAMS po, example po SAMS, pag dumaan po yung sasakyan doon is nyari sideways, ay hindi, compare na lang po natin sa lubak. Pag dumaan po siya sa lubak, mafe-feel nyo po na parang magaano yung sasakyan, kumaga parang medyo tatagilid since hindi masyadong straight po yung naka-connect do sa axle. Sa independent naman po, hindi mo siya mararamdaman since kada gulong is kumaga may sarili siyang alalay. Like may madaanan kay lubak, ang tataas lang yung nyari sa kanan, ang tataas lang sa kanan. Like siya yung pag na-absorb niya yung lubak na yun, siya lang ngaangat. Semi-independent naman po is pinagsama po sila na dependent and independent. Common suspension design: MacPherson strut. Front suspension in most cars. So yung MacPherson strut naman po is makita natin sa mga karaniwan na sasakyan na vehicle, yung mga commonly na dinadrive natin. Double wishbone. Ito naman po is nakita natin sa mga sports car like yung mga mamahali, mga hybrid. Mga hybrid. Multi-link suspension. Ito naman po yung mga sa mga yon, pwede rin po siya sa hybrid like
yung mga mamahaling brand, Porsche, Ferrari, Lamborghini, lip spring suspension. Yung lip spring suspension naman po is for trucks and yung mga lumang sasakyan. How it works. Road irregularities produce vertical motion. Spring absorbs the energy. Sa spring sa paano naman po gumagana yung springs, like sa sinabi ko kanina, siya po yung umaalalay sa, kumaga nagtutulungan po sila ni shock absorber para po ma-maintain yung stability and comfort while nadaan po tayo sa mga lubak, ganon. Dampers. Shock absorber dissipate the energy to control the rebound. Yung dampers naman po is, kumbaga, kasali rin po siya sa umaalalay dun sa shock absorber and springs. Linkage. Sa linkage naman po is, siya po yung umaalalay na para mapanatili po na align pa rin yung ating mga gulong. Importance of maintenance. Regular inspection of shocks, springs, and bushings. Kailangan po, kailangan po natin na regular na i-inspect yung mga shocks and springs natin and bushings, so mapanatili po natin yung pagiging yung pagkakaroon ng ng safe and comfort ride habang nagde-drive tayo. And kailangan rin natin i-check to kasi mamaya may may kulang na parts, 'di ba? Habang kunyari napadaan tayo sa lubak and may nalaglag, kunyari na bolt, ganun. Checking alignment and tire wear. Kailangan po natin ma-ensure na chin-check po natin alignment since may nagkakaproblema din po sa alignment, and medyo dun po natin mararamdaman yung uncomfy driving. And yung tire wear naman po is kailangan din natin i-check, so para ma-ensure natin na safe yung pag-drive. Replacing worn components to maintain safety and comfort. Sa mga dito naman po is kailangan na natin palitan yung mga kailangan palitan para ma-maintain po natin and ma-ensure na safe and andun pa din po yung comfort. Advantage of good suspension. Smooth and comfortable ride. So ang pinaka goal po natin is mas smooth yung takbo and mas maganda yung pag-absorb ng ating mga sasakyan. Like ayaw naman po natin na pag dadaan tayo sa may madadaan tayong lubak is ang tagtag, di ba? So doon na tayo sa comfort and safety na ride. Better handling and steering response. So alam to ng mga nagda-drive since, di ba, kapag mabigat, maraming sakay yung sasakyan, mapifeel mo dun sa may sa may steering wheel na medyo mabigat and parang hirap niya i-turn. So mas okay, magandang pagkakaroon ng magandang suspension, kasi kahit maraming sakay yung sasakyan, mapifeel mo pa rin na komportable yung pag steering mo and kumbaga ma-handle mo siya na maayos. Reduce wear on other vehicle parts. Enhance safety. Sa enhanced safety po is mapanatili po nating safe, and dahil panatag po tayo na maganda po yung ating suspension. Conclusion. The suspension system is essential for vehicle safety, comfort, and performance. So yun nga guys, sa diniscuss ko is mahalaga talaga na magkaroon ng kumbaga essential talaga siya para sa mga sasakyan para po ma-reach natin yung comfort and stability ng ating sasakyan, and iwas disgrasya na rin po, tulad sa bansa natin na madalas yung ayos na yung kalsada tapos sisirain pa, di ba? And malimit tayo na nakakadaan sa mga lubak, sa mga malalalim na butas. Basta buti ng safe tayo, and kahit madaan naman natin yun and alam naman nating maganda yung ating suspension, and okay na yun kasi mararamdaman pa rin yung comfort ng ride mo. Proper maintenance ensure and longevity and reliability.
sa pag maintain po, kailangan po nating i-maintain palagi yung ating suspension system, since ito po yung parang isa sa mga safety precaution ng ating mga sasakyan, since habang natakbo tayo, sila po yung nagtatrabaho na iiwas ka sa mga sa yun yung malalim na lubak, di ba? Kasi it can cause an accident, like mabilis takbo mo and napadaan ka dun sa may malalim na lubak. Pwedeng ang mangyari nun is mas stuck yung sasakyan mo, or it can na madulas, di ba? And habang nagde-drive ka at na maintenance mo, panatag ka na safe yung sasakyan mo, and safe ka and yung mga sakay mo rin. So, yun guys, sana may natutunan kayo about suspension system. Thank you.